pong si Sara Duterte ay may ginawa pala mga kababayan. Ito po ay issue ng confidential funds. Ngayon mga kababayan, bukod pala kina Marian Rivera at dito kina Chel Jokno, kay Attorney Chel Jokno, ay may mga idinamay pa pala etong si Sara Duterte, etong kanyang opisina na mga nakatanggap ng confidential funds at di umano mukhang kamag-anakin pa ito nung mga nakaupong mga senador ngayon. Kasi mga kababayan na ito, i-play po natin etong nakita nating balita galing po sa UNTV. Sabi po dito, mga kahina-hinalang benepisyaryo ng confidential funds ni BP Sara nadagdagan pa. At sino yung mga nadagdag? Mga kamag-anakin pa ata ng mga nakaupong senador. So ito i-play po natin. Rosalie, sino itong mga umano'y bogus beneficiary ng confidential funds ni VP Sara? Kabilang ba ito sa ipipresenta ng House Prosecution Panel sa impeachment trial? Aga inaasahang kasama sa ilalatag ng House Prosecution Panel sa napipintong impeachment trial yung mga... sabi ni BMB ELC, sabi dito may Revilla, Lapid, grabe na yan. O hindi, meron pang Hontiveros sinasabing bogus beneficiaries ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang mga ito ay partikular na nakapaloob sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Partikular na yung umano'y pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umano'y paglustay at maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Nadiskubre ni House Deputy Majority Leader La Union Representative Paulo Ortega ang ilan pang kahina-hinalang pangalan ng mga benepisyaryo ng confidential funds. May mga apelyido ang mga itong katulad na mga kilalang personalidad gaya ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid, Clarice Ontiveros, Christine Ay, Ma'am Marilyn Dizon, 2688, mega love shoutout po Applegate Estrada at Dennis ayan, may Estrada pa pala Ito, mga kamag-anakin pa ata ito mga kababayan, noong mga nakaupong senador at mga natalong senador mga kababayan, kasi may mga nakalagay po ditong Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, tapos may John A. Lapid Jr., may Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Biruin mo mga kababayan kung gaano sila kagaling. Diba kahit sino na lang na maisip nilang pangalan na kunyari tumanggap ng confidential funds kahit wala naman talaga at nag-shot sa mga bulsa po nila, talagang nandamay pa sila. Biruin niyo mga kababayan, ilagay ba naman nila dun sa mga nadiskubre mga kababayan na mga tumanggap ng confidential funds yung pangalan nitong si Miss Marian Rivera at nitong si Attorney Chel Jokno. Ngayon nakalagay pa kahit dito yung apelyido mga kababayan ni Senator Arisa Hontiveros at saka nitong Senator Escudero at Senator Estrada mga kababayan, may Senator Lapid pa. Diba, mukhang mga kamag-anakin pa ata ito ng mga nakaupong senador mga kababayan. Etong mga nakalagay na ito na tumanggap ng confidential funds ni Sara Duterte. Kaya dapat po talaga, sa totoo lang, umusad na yung impeachment trial mga kababayan nang malaman na ng taong bayan etong mga pinaggagawang ito ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Pag ba naman mga kababayan, sa totoo lang, pag na-acquit pa dito si Sara Duterte, ewan ko lang mga kababayan kung anong mga pagmumukha pa ang hihaharap ng mga senador na boboto ng acquitted dito po kay Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tanya Escudero. Bukod dito, may ilan pang recipient na ang apelido ay kapangalan naman ng isang cafe restaurant at ng isang kongresista. At gaya ng mga naunang pangalan na pinaghihinala ang bogus recipients ng confidential funds, ay wala ring record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Giit ni Congressman Ortega, kung walang maipapakitang ebidensya na tunay ang mga ito o tunay ang mga taong ito, ay ito na mismo yung matibay na ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial nito. Aga matatandaan natin na dati nang tumanggi si Vice President Duterte na ipaliwanag yung mga sinasabing bogus recipients ng kanyang confidential funds at iginiit. Hindi niya kayang ipaliwanag yan. Mga kababayan, maniwala man kayo, hindi niya kayang ipaliwanag yan. Kasi mga kababayan,
kung may pinagdalhan niya na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng taong bayan, di sana kayang-kaya niyang ipaliwanag at ituro kung saan napunta yung perang yan ng mamamayang Pilipino. Kaso nga lang ang problema, kung sa bulsa, tapos inaksaya, inubos para sa luho, wala po talagang maipapaliwanag na maganda eto pong ating Vice Presidente. Kaya nga dapat mga kababayan, mabuksan na yung impeachment trial at nang malaman na ng taong bayan itong pinaggagawang ito ng opisina ng ating pangalawang Pangulo. Biruin nyo mga kababayan sa haba ng panahon na umupo bilang Vice Presidente etong si Sara, wala nga tayong alam kung ano na ba talaga ang nagawa po niya. At ngayon, saglip na magtrabaho po siya, tulungan niya si PBBM sa pagpapaganda ng Republika ng Pilipinas. Ano po ginagawa niya? Pa-travel-travel abroad, papunta-punta sa dahig Netherlands, paikot-ikot ng ibang bansa, pasarap buhay, at kung ano-ano pa mga pinaggagawa kasama etong si Senator Amy. Mga kababayan, kaya nga kung iisipin po natin, mukhang nabudol ang marami sa mga kababayang Pilipino po natin dahil hindi naman po talaga nakakatulong kay PBBM etong ating Vice Presidente, bagkos nagiging dahilan pa ng pagbagsak ng gobyerno. Hindi na nga nakakatulong, nang hihila pababa ito pong ating Vice Presidente. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Na hindi nito alam kung ano ba yung ginawa ng Kongreso sa mga ebidensya laban sa kanya. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coos. Ayan, ituloy na agad natin yan mga kababayan dito. Kasi sabi dito mga kababayan, questionable recipients ng confidential funds ni BP Sara kaapilyado ng ilang personalidad. Ito ay play po natin kasi ang nagsasalita po dito mga kababayan mismo, ito pong si Congressman Ortega. Public funds ang pinag-uusapan. Kung wala silang mapakitang ebidensya na tunay ang mga taong to, mas magiging matibay ang ebidensya laban sa impeachment. Diba? 3 araw na lang ang nalalabi. Kaya nga kapag itong si Sara Duterte na-acquit mga kababayan at in-acquit ng ibang mga senador dyan, hindi natin alam kung ano pa ang mukha na may haharap ng mga senador na bumoto ng acquittal dito po kay Sara Duterte. Kasi unang-una matitibay po yung ebidensya para ma-impeach etong si Sara. Iipepresenta na sa Senado ng House Prosecution Panel ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit bago ito, nadagdagan pa ang inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na umano'y bogus o questionabling recipients ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. May mga apelyido ang mga itong katulad ng mga kilalang personalidad gaya ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid, Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Bukod dito, may ilan pang recipient na ang apelyido ay kapangalan ng isang cafe restaurant at kongresista. Ay, may nakalagay pang Canor Conti Sunod-sunod ang mga kahina-hinalang pangalan mula Chichirya hanggang Senado. Mukhang nagplano lang talaga na itago at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Kaya nga. Bago ito, naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos na isa rin sa umayo recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Ang questionabling recipients nakapaloob sa Article 2 ng impeachment complaint o ang aligasyong pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption laban sa Vice Presidente. Dahil ito sa umano'y maling paggamit at paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon. Ayan ba mga kababayan yung kakampihan ninyo? Yan ba yung sinasabi ninyo na mataas sa mga ratings mga kababayan? Mataas yung mga trust rating? Paano kaya na tawag dito? Paano kaya naiisip or paano nasisikmura ng mga survey firm na pataasin sa survey at lalo na sa trust rating etong si Sara Duterte? Ganong marami namang butas mga kababayan yung kanyang pagiging Vice Presidente. Di ba paano kaya nasisikmura nila na sabihin na marami sa mga kababae Pilipino natin na nagtitiwala kay Sara Duterte sa kabila ng paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino nito pong pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas natin. At ang isa pa dyan mga kababayan, paano kaya nasisikmura ng mga taga-suporta ni Sara at ng mga taga-suporta ni Digong na suportahan etong mga Duterte, ganong ang dami po nilang ginawang anomalya di umano. Biruin nyo mga kababayan, ito ang dami mga pangalan
ng mga tumanggap ng confidential funds na halos mga kamag-anakin pa ng mga nakaupong senador at ng mga senador na natalo na hindi naman pala nag-e-exist mga kababayan yung mga pangalang nakalagay dyan. So meaning, talagang gumawa lang sila ng mga pangalan na hindi nag-e-exist at upang itago doon yung pera mga kababayan ng sambayan ng Pilipino at upang palabasin na yung perang yon ay ginamit ng mga taong hindi naman nag-e-exist. So ibig sabihin, sa madalit salita, ginawa lang nila na dummy name, ika nga mga kababayan, ito pong mga nakalagay sa recipients, ano po yung mga pangalan na naka-indicate po doon. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, asahan pa ang mga bagong ebidensya at testigong ipepresenta nila sa impeachment trial. Sa Hulyo, inaasahang mag-umpisa ang paglilitis sa Vice Presidente. Maraming ipepresenta ang prosecution team sa impeachment trial. Dati nang tumanggi si VP Sara na ipaliwanag ang mga questionableng pangalan sa mga resibo na nakatanggap ng confidential funds at iginiit na hindi nito alam kung ano ang ginawa ng Kamara sa mga ebidensya laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan mga kababayan ha. Maliwanag naman na may mga bagong kababalaghan na naman na nadiskubre ito pong Kamara patungkol sa mga tumanggap ng confidential funds ni Sara Duterte. Kaya nga dapat mga kababayan, sa lalo't madaling panahon, umusad na yung impeachment trial. Kita nyo ha, nung habang papalapit na yung pagsisimula ng impeachment trial mga kababayan at pagpipresenta ng mga tatayong prosecutor ng mga ebidensya or yung article of impeachment mga kababayan at yung mga ebidensyang hawak po nila, biglaan yung pagbiyahe ng ating Vice Presidente. Ano kaya dahilan? Natatakot kaya mga kababayan na madiskubre yung mga ginawa nilang anomalya nung panahon na sagano-sagano sila sa pera ng taong bayan? Paano kaya nasisikmura ni Sara Duterte na siraan si PBBM, ganong siya naman ang maraming kasira-sira sa kanyang pagiging Vice Presidente? Paano kaya niya na-attempt na batikusin ang mga ginagawa ng Presidente, ganong wala naman siyang nagagawa or wala pa siyang nagawa bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Buti pa nga si former VP Leni noong panahon po niya na umupo siya bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano po, kahit ginigipit sa budget, maraming naipatayo ng mga paaralan na ngayon ay napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Samantalang itong si Sara, ano po ginawa niya? Pa-travel, pa-abroad mga kababayan, at punta kung saan-saan. Puro pagpapakyut ang ginagawa samantalang wala naman nagagawang proyekto na may pagmamalaki sa sambayan ng Pilipino. So ngayon mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po mga kababayan dito po sa mga topic na ito na tinalakay po natin na kung saan may panibago na naman po mga pangalan na nadiskubre ang Kamara na di umanay tumanggap ng mga confidential